Magandang araw sa inyo mga kapatid. Purihin ng Diyos sa pagkakataong ibinigay ninyo sa akin upang maging kabahagi ng ating pagsamba sa araw na ito. Bilang pagsisimula sa mensahe ng Panginoon, maaari bang saglit tayong tumungo, tayo ay manalangin. Gawin mo pong kaluguran ang salita ng aking bibig, ang pagbubulay-bulay ng aming mga puso sa iyo, Panginoon, aming Diyos, aming malaking bato, aming manunubos, aming tagapagligtas. Amen. Meron pong isang college professor na tinanong yung kanyang mga estudyante na soon to be graduating kung anong description ang pwede nilang ibigay sa emerging generation. At kung mabibigyan nila ito ng description, ano ang pwede nilang itawag dito. Ang sabi ng college professor, it start with the letter E. So sabi ng mga estudyante, kung letter E, sabi nila, maybe we can describe the emerging generation as energetic, excellent, or exceptional. So, they listed all of these different E words, pero sabi ng consultant, ako'y naniniwala na if there is one word that can describe the generation as they move in to the workplace, it is the word entitled. The word entitled. E-N-T-I-T-L-E-D. Entitled. In fact, kung atin pong susuriin ang henerasyon natin ngayon, alam niyo po ba na ang tawag daw sa generation natin ngayon ay the entitled generations. Sila daw yung mga henerasyon na laging sinasabi na karapatan ko ito, it is my right, at kung meron po ang iba, dapat meron din ako. Entitled ako na magkaroon ng ganitong klase ng buhay, karapatan kong pag-aralin ako, karapatan ko na magkaroon ng bubong, na masisulungan ng aking ulo, karapatan kong magkaroon ng ganitong kasuotan, etc., etc., etc. So, we belong to that kind of a generation. Pero yung mga may edad sa atin, wag naman masyado munang magsabi ng amen, sapagkat kung titingnan natin kung sino ang nag-create ng entitled generation, wala naman sigurong iba, kundi tayong mga may edad na. We are the one created this type of a generation. At alam niyo po ba, na sa panahon natin ngayon, ay very, very evident na itong ganitong klase ng mga pag-uugali. At alam niyo po ba kung ano yung kabaliktaran nitong entitlement, yung spirit of entitlement, o yung pagiging entitled? Ang kabaliktaran po nito, the opposite of this, is gratitude. At alam niyo po ba mga kapatid, yung salitang gratitude, ito po yung isang virtue na nakalimutan na huyata ng marami. At sa oras pong ito po ang aking gustong pag-usapan ng bawat isa sa atin. The forgotten virtue of gratitude. Alam niyo po mga kapatid, lahat daw po ng relasyon sa buhay natin, even all the things that we have right now, name it, bahay, kotse, kasuotan, alahas, ano man daw na meron kayo, isama na po natin doon ang ating mga relasyon, magulang, kapatid, girlfriend, boyfriend, asawa, everything that we have, including our relationships. Lahat daw po ito bisita lang sa buhay natin. At dahil sila'y bisita lang sa buhay natin, they will come, but soon they will go. Lahat ay darating, pero lahat ay lilisan. So dahil po sa premise na ito, hinahamon tayo na lahat ng relasyon, lahat ng meron tayo, pinahalagahan, tinetreasure, at kung may pagkakataon na pasalamatan, ay pasalamatan. Kasi nga po, there will come a time na lahat ng ito ay lilisan sa atin. Pinakawalang kwenta raw hong pasasalamat ay yung mga pasasalamat na binabanggit kapag nasa ataol na yung taong ating pasasalamatan. Pinakawalang kwenta raw po na appreciation ay yung binabanggit sa panahon ng eulogy, sa panahon ng necrological services, na kung saan yung mga taong sasambitan natin ito ay wala ng kapasidad na namnamin, lasapin yung mga bagay na gusto nating sabihin. Sa oras pong ito, gusto ko pong bumati muna para sa ating mga manggagawa, kay
Predicador Rex, kay Diaconisa Leia, at sa ating butihing binatang gwapong pastor, Pastor Joel, ng isang maligayang appreciation o Pastors or Workers Appreciation Sunday. Alam niyo po, ito'y hindi lang ipinagdiriwang ng Iglesia Evangelica Unida de Cristo, kundi ipinagdiriwang po ito ng buong mundo. Nagtalaga po ang mundo ng isang araw ng paggunit at pag-aalaala sa mga tao na tinawag ng Diyos para paglingkuran ang kanyang kawan. At sa oras pong ito, it will be very self-serving kung imemensahe ko po ito sa kongregasyong aking kinadistinuhan. Alam niyo po, kung merong isang napakahirap yatang isermon ng pastor ay yung magsermon tungkol sa paggunit at pag-aalaala para sa kanya. Alam niyo po, to be honest with you, yung pong Winnipeg Unida Christian Church, hindi po nila alam na ito pong October ay Pastors Appreciation Month. Kasi po, hindi ko po magawa na sabihin sa kanila na gunitain nyo naman ako or i-appreciate nyo naman ako. Kaya ginawa ko po itong message na ito dahil gusto ko pong maturuan ng bawat isa sa atin ng prinsipyo ng Biblia sa paggunit at pag-aalaala doon sa mga nangunguna sa atin. At sana po maging challenge ito sa bawat isa sa inyo. Here are few things that will break a pastor's heart or a pastor's spirit. Narito po ang ilang bagay na pwedeng makasira o makabasag ng puso ng pastor. Una, murmuring will break a pastor's spirit. Yung pong mga satsatan, pagpapalitan ng mga salita, chismisan, mga pagpapaikot ng mga walang katotohanang mga balita, nakakasira po ito ng espiritu ng pastor. Yung discord will break a pastor's spirit. Yung pagsisiraan ng mga magkakapatid, pagpuputulan ng mga matitibay na dating ugnayan, kasama puro yung division, it will also break a pastor's spirit. Liars and gossiping will break a pastor's spirit. Lukewarm people will also break a pastor's spirit. Unreasonable people will break a pastor's spirit. Unfaithful people will break a pastor's spirit as well. At higit sa lahat, hurtful words will break a pastor's spirit. Ilan lang po ito sa mga nakakabasag ng damdamin. Pero siguro po sasabihin ninyo, kung ito'y nakakasira ng damdamin ng pastor, di ba dito rin naman nagdadamdam ako? Kapag nakakarinig ako, pangkaraniwang tao ako at nakakarinig ng ganitong mga bagay, nagdadamdam ako. Ganun din naman siguro ang pastor. Tama po kayo. Kasi po ang pastor, ang mga manggagawa, ay katulad din po ng bawat isa sa atin, tao rin na may damdamin, at ang sabi nga ng awitin damdaming marunong masaktan. Pero alam niyo po ba, here are few things that will bless a pastor's spirit. Una, a loving word will bless a pastor's spirit. A kind thank you will bless a pastor's spirit. Simple word of thank you, pastor. Salamat po sa mensahe. Or a call in the middle of the day will bless a pastor's spirit. A call that will encourage. A card for no reason will bless a pastor's spirit. Minsan po, nagbibigay tayo ng card. Hindi naman kailangan may okasyon para ipaabot. Minsan, na simple thank you card or get well card, kahit naman sa mga panahon na may karamdaman, it will boost or it will bless a pastor's spirit. An invite to dinner without any ulterior motives. Yung kahit fishbowl lang, maligaya na ang pastor Hindi ho ba ganun naman kami kababaw? Hindi naman po kailangan laging gift check or anything na mamahalin ang ibibigay. A well-placed amen will bless the pastor's spirit. Yung minsan, nagme-mensahe ang pastor and hindi mo napigil, you shouted amen to the message, that will bless a pastor's spirit. A love offering perhaps. Minsan po, yung hindi po importanteng malaki, hindi po sinusukat yung amount. Kung ano po yung sa tingin ninyo ay naging pagpapala ng Diyos sa buhay ninyo,
ay maibahagi naman ninyo na pagpapala din sa inyong pastor. People who volunteer will bless the pastor's spirit. Yung mga taong nakapaligid sa loob ng simbahan at naglilingkod, sila po'y boost sa moral ng mga manggagawa. Faithfulness on Sundays will also bless a pastor's spirit. And doing what you say you'll do will bless the pastor's spirit. Mga kapatid, sa oras pong ito, ayoko na pong kahabaan dahil ako po ay may panahon na alam ko pong maikli lang para magbahagi sa inyo. Hahamunin ko lang po kayo na i-appreciate ang inyong mga manggagawa. Why? It will always be for your good. Sabi po ng banal na kasulatan in Jeremiah chapter 3 verse 15, I will give you pastors according to my heart that will feed you with knowledge and understanding. Bibigyan ko kayo ng pastor mula sa aking puso na magpapakain sa inyo at magtuturo sa inyo upang kayo'y mangatuto. So kapag pinagpapala po ng Diyos, o kapag yung pinagpapala tayo ng Diyos ng karunungan, at tayo'y pinagpapala ng Diyos at pinapakain ng mga karunungan sa pamamagitan ng pastor, hindi ho ba marapat din naman na suklian natin ang pagpapagal ng ating manggagawa? Ephesians chapter 4 verse 11. Now these are the gifts Christ gave to the church. Take note, ano po? Ito ro po ang kaloob, ang regalo ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang iglesia. The apostles, the prophets, the evangelists, and the pastor and teachers. Mga kapatid, pangit man pong sabihin, parang self-serving. Pero alam niyo po ba, kaming mga pastor, regalo kami sa inyo ng Diyos. At ang Diyos, kapag nagbigay, hindi nagbibigay ng hindi mahusay. Amen po ba doon? There is a great need for pastors to be appreciated and for pastors to be prayed for, supported, and encouraged. Sabi ko nga po madalas, a tap on the back is only a small vertebrae away from a kick in the butt. Pero milya-milya po ang difference ng dalawang yon. Alam ko po, minsan, hindi naman po lahat ng ginagawa namin ay tama. Hindi po lahat ng mga bagay na gagawin namin magugustuhan ninyo. May mga pagkakataon po na maiinis po kayo sa amin at iisipin ninyo maging ang mensahe namin ay patungkol sa inyo. Pero mga kapatid, gusto po naming sabihin sa inyo na sinusunod lang po namin yung palatuntunan ng Diyos sa aming mga buhay at sa inyo. Kung kayo po ay magdaramdam sa amin, ay inihingi po namin ng tawad ito. Ang kahingian lang po namin sa inyo, sa halip na sipain nyo po kami, tapikin nyo na lang po kami sa balikat. I would like you to open your Bible in the book of Exodus chapter 17 verse 12. Alam niyo po, you owe your pastors at least a tap on the back. You owe your pastor at least a thank you, pastor, for the message. Ano po? So, let us open our Bible. Exodus chapter 17 verse 12. Sabi po roon, but Moses' hands became heavy, so they took a stone and put it under him, and he sat on it. And Aaron and Hur supported his hands, one on one side and the other on the other side. And his hands were steady until the going down of the sun. So you understand what was going on. Alam niyo po yung kwento nito, no? While Moses, being the pastor, had hands up worshiping God, every time Moses lift up his hands on God, the army of Israel prevailed in battle. Nananalo po sila every time na yung kamay nung pastor ay nagpupuri sa Diyos. But when the hands of Moses couldn't hold up for the weight of his arm and the length of time na matagal siyang nagpupuri sa Panginoon, palatandaan ng sheer fatigue of humanity, ang nangyayari po, pagbagsak nito, then the army of Israel would start losing. Ano pong ibig sabihin nito? Yung konteksto po nito. Alam niyo po mga kapatid, nakakapagod ho talaga ang gawain na nakaatang sa balikat ng mga lingkod ng Diyos. Isipin ninyo, mahirap ba manalangin?
Mahirap po bang magpuri sa Diyos? Mahirap po bang idulog yung bayan para sa Diyos? Idulog yung bayan ng Diyos sa Diyos? Alam niyo po, parang napakadaling bagay na manalangin. Napakadaling bagay na parating mag-intercede sa bayan ng Diyos at sa Diyos. Pero alam niyo po, kahit ang mga bagay na ito na trabaho ng isang typical na pastor, darating po yung burnout, darating po yung pagkapagod, darating yung kawalan ng kalakasan at panghihinang kalooban dahil wala siyang nasusumpungan ng mga katuwang niya sa pasanin at gawain ito. At maganda pong makita po natin dito ang dalawang lalaki sa katauhan ni Aaron at ni Hur. At alam niyo po ba, these two men signify the church. Moses being the shepherd and Aaron and Hur signifying the church. And these two fellows saw his needs. So they supported him, held his arms up in prayer, and you know what? The army of Israel again prevailed. It's the same way for the church of today. Kapareho rin po ito mga kapatid. Alam niyo po ba yung Qatar Unida Evangelical Church? Hindi po naman sa atin ito. Hindi po ito church na tayo ang nagtayo. Ang Panginoon po ang pangunahin. At naglagay po siya ng pastor sa gitna natin. Mga leaders na nasa gitna natin. And the pastors that God gave us is like Moses noong unang panahon. At tayo po bilang si Aaron at si Hur are the church members. When the church act like Aaron and Hur, alam niyo po ba mangyayari? Pagpapalain ng Diyos ang pastor. And every time na pinagpapala ng Diyos ang pastor, the church will prevail. The church will prevail in every battle na pagdadaanan na to. When the pastor has to deal with little insignificant things of the day, then the battle begins to wane, especially if the church is not praying and supporting their pastor. Yung maliliit na mga bagay na ginagawa ng pastor sa pang-araw-araw, nakakapagod din po yan. Kapag hindi siya nakakaramdam ng pananalangin, ng pagsuporta at pag-encourage ng iglesia. At alam niyo po, the pastor will lose sight of the battle. At ang nangyayari po, dahil doon, nadadamay po ang buong iglesia. So the pastor and the church have to be busy about the Father's business. No? Kailangan tayong maging busy sa gawain ng Panginoon, pero hindi po ito magagawa ng inyong pastor lang. Aaron and Hur supported Moses. Folks, friends, brothers and sisters, it's good to find a way to support your pastor. Pray for a way to support your pastor. You'll be blessed for it. Pagpapalain po kayo ng Panginoon dahil doon. Your church will be blessed for it. And your pastor will be blessed also for it. Alam niyo po, paano natin matutulungan ng mga pastor? Nabanggit ko na po yung ilang mga bagay kanina na pwedeng mag-lift ng spirit ng pastor. You help him hold his hands. Minsan po, yung maramdaman lang namin na you are praying for us, you are supporting us, sapat na po yun para tumugon sa mga kahinaan namin bilang tao. At tandaan po ninyo, a pastor's responsibility is far greater than yours as Christian, for their responsibility is to watch over your soul. Sabi po ni Pablo in Hebrews chapter 13 verse 17, obey those who rule over you and be submissive, for they watch out for your souls as those who must give account. Let them do so with joy and not with grief, for that would be unprofitable for you. Sundin po daw natin ang mga lingkod na ito ng Diyos. Mag-submit daw po tayo sa kanila, sapagkat sila ay tagapagbantay ng ating mga kaluluwa. At sila po ang magsusulit sa Diyos. At hayaan niyo pong gawin nila ito ng masaya, sapagkat kapag ginawa nila ito ng may kalumbayan, hindi po ito sa inyong kapakinabangan.
Purihin po ang Diyos sa buhay ng ating mga kamanggagawa. Magpatuloy po kayo. Meron po tayong isang pastor na nag-message sa akin sa Facebook nung isang araw. Sabi niya sa akin, "Pastor, gusto ko lang magtanong, kayo ho ba'y nakakatanggap ng mga encouragement mula sa Pilipinas? Kayo ho ba'y nakakatanggap ng encouragement mula sa direktoryo? Kayo po ba'y nakakatanggap ng encouragement doon sa ating mga kamanggagawa? Kasi po, mula po nang umalis ako sa Pilipinas, wala man lang mag-encourage sa akin. Yun mga dating mga kaibigan ko. Hindi man lang nila ako makumusta. Minsan ako pa nagbibigay ng message sa kanila sa Facebook para lang kumustahin sila, pero hindi po sila nagre-reply." Alam niyo po, ang sagot ko doon sa pastor na yon na kapatid natin, sabi ko, alam mo kapatid, minsan ang ginagawa ko nga, tinatapi ko na lang ang balikat ko. Tinatapi ko na lang, ganon. Dahil minsan talagang ang hirap humanap ng encouragement. Kaya what I did, I do encourage myself na lang by tapping my shoulder. Pero sabi ko sa kanya, unawain na lang natin, baka busy sila sa Pilipinas. Katulad din marahil nung tayong nasa Pilipinas, masyado rin tayong naging busy, hindi natin masyadong napag-ukulan ng pansin ang mga kamanggagawa natin sa ibayong dagat. Pero alam niyo po, mga kapatid, iba po ang magpastor sa ibayong dagat. Ang mga mahal natin sa Pilipinas, mga mahal namin sa buhay na iwanan namin sa Pilipinas. At alam ko po, maging ang pastor nyo, kahit binata yan, alam ko ang puso niya ay nasa Pilipinas pa rin. Kaya, please do encourage your pastor. Si Ate Lea, si Predicador Rex, bigyan nyo sila ng dahilan na maging tagapaglingkod ng masaya. At manatili tayong naglilingkod, sama-sama, hindi lang para sa iglesia, kundi para sa Diyos. At paniwalaan natin na ang ating ginagawa will not be in vain. Darating ang panahon na ang lahat ng ito ay gagantimpalaan ng ating buhay na Diyos. Kami po sa Winnipeg Unida Christian Church, patungo po kami sa Friday sa Calgary para simulan ang ating mission board. Isama niyo po kami sa inyong mga panalangin. Kahit na po hindi na ako ang pangkasalukuyang Ebanghelista General, ay magpapatuloy po ang inyong lingkod sa pangunguna sa gawain ng Diyos dito po sa Canada. At samahan niyo po kami, mag-encourage tayo sa isa't isa, at tandaan po ninyo na itataguyod namin ang gawain ng Panginoon sa ilalim ng bandila ng Iglesia Evangelika Unida de Cristo hanggang sa bawian kami ng buhay. Purihin po ang Diyos, pagpalain po tayo ng ating Ama.